So, next, let's have conservation of mechanical energy. So, this is the last part ng ating discussion for today. Now, tandaan natin, pag pinagsama natin yung potential energy at saka yung kinetic energy, that is mechanical energy. Okay? Now, meron tayo tinatawag na conservation of mechanical energy. Lahat kasi ng types of energy sumusunod sa law of conservation of energy. Pag sinabi natin conservation or conserve, di ba yung parang na-save siya, di ba? Yung hindi siya nababawasan. So, yun yung ibig sabihin sa law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor destroyed in any process. It can be converted from one form to another or transferred from one body to another. But the total amount of energy remains the same. So, ibig sabihin, hindi nade-destroy, hindi nasisira, at hindi rin basta-basta nakikreate yung energy. Pero ang pwede lang mangyari, ma-convert lang siya or ma-transfer siya from one body to another. Now, yung process ng conversion ng energy, still, yung total amount ng energy ay pareho lang, remains the same. So, ibig sabihin, halimbawa, from potential energy, 100 joules. Tapos, na-convert siya into kinetic energy. Still, hanggang 100 joules lang yung pwedeng ma-convert into kinetic energy. So, hindi pwede na nag-start siya sa potential na 100 joules, tapos, pagdating sa kinetic, naging 200. Okay? Kasi, ibig sabihin nun, hindi sila pantay, hindi same yung amount of energy. Dito kasi, sinasabi na same palagi yung total amount of energy na nata-transfer or nako-convert. Okay? So, para mas maintindihan natin ito, yung concept nito, let's take a look at this picture. So, dito meron tayong cart. Makikita nyo yung KE or the kinetic energy. So, gumagalaw yung cart, mataas yung kanyang kinetic energy. Tapos, wala siyang potential energy kasi nga, di ba, gumagalaw siya. Now, pag angat niya ngayon dito sa taas, huminto ngayon yung cart. So, baligtad naman ngayon. Ang may kinetic energy ang wala, tapos ang meron naman ay potential energy. Now, nung nag-start ngayon umandar pababa yung cart, mapapansin ninyo, unti-unting nababawasan yung potential energy. Yung nabawas sa kanya dito, sa napupunta? Dito sa kinetic energy. Okay? So, ganun po yung nangyayari. Okay? So, nako-convert lang from potential to kinetic. So, halimbawa, sumakay kayo ng jeep. Huminto yung jeep. So, meron siyang potential energy. Umandar yung jeep, meron siyang kinetic energy. Huminto ulit yung jeep, may potential energy na siya ulit. And then, so on. So, ganun lang po yun. Nako-convert lang siya. Okay? Another example ay yung mga pendulums. Ayan, ito ang example na yan. Or yung mga swing. Siguro naman naka-experience kayo na sumakay ng swing, di ba? So, ayan. So, mapapansin niyo pag sumasakay kayo ng swing, ano bang unang ginagawa ninyo? Di ba? Medyo aatras kayo, di ba? Bubuelo kayo. Tama? Bakit kailangan bumuelo para makapag-swing? Kasi, kailangan ninyong kumuha ng potential energy. Doon sa part kasi ng pagbuelo ninyo, katulad ito, mapapansin niyo dito, so naka-atras to ng konti. Dito, makukuha yung maximum potential energy. Kasi nga, tumitingkayad pa kayo minsan, di ba? Pagka kayo ay magsuswing, di ba? Pag bubuelo kayo. Tapos, may mataas na kayong potential energy nun. Pag bitaw nyo ngayon or pag angat nyo ng paa nyo, syempre, mag-move na yung swing, mako-convert na ngayon yung potential energy into kinetic energy. Kaya kayo nagsuswing. Okay? So, yun yung example nun. Now, mapapansin naman din ninyo, hindi naman kayo forever na nagsuswing, di ba? So, darating at darating yung time na yung swing, unti-unti siyang babagal, until such time na hihinto na kayo. Tama? Kasi yung kinetic energy, mauubos din siya. So, ibig sabihin, pwedeng sa umpisa, mabilis yung pagsuswing, hanggang sa unti-unting mauubos ulit yung kinetic energy, babagal siya, hanggang sa huminto kayo, meron na kayo ulit potential energy. Okay? So, ganun yung nangyayari sa swing at saka sa mga pendulums, katulad po nito. Ayan. Yan. Another example, isang magandang application ng conservation of mechanical energy ay yung mga rides sa mga amusement park.
Okay, katulad 'di ba sa Enchanted Kingdom o kaya sa Star City, yung mapapansin niyo, yung mga roller coaster, laging kailangan aangat muna, 'di ba? Bago biglang bubulusok pababa. Bakit kaya ganon? Kasi kailangan maka-reach muna sila ng mataas na potential energy. Kasi nga mataas yung 'di ba? Elevated siya, sobrang taas nung roller coaster. Tapos, pag mataas na yung potential energy nun, pag bulusok kayo ng pababa, mataas yung kanya kinetic energy. Mas mabilis yung movement ng roller coaster. Okay? So, malinaw po tayo doon ha. Kaya ngayon, tinataasan talaga. May mga parts talaga sa roller coaster na elevated. Okay? Now, tingnan yung maigit tong formula na to. Dito sa part na to, hindi na tayo magko-compute ha. Papakita lang ako sa inyo ng example. So, dito, yung KE or kinetic energy initial plus the kinetic potential energy initial. So, ito na yung mismong mechanical energy, di ba? So, dapat equal siya sa kinetic energy final at potential energy final. Okay? So, paano pong example nun, ma'am? Magpakita lang tayo ng ng mga numbers para maintindihan ninyo. Yung may value siya. Kasi minsan doon sa chart, medyo hindi pa masyadong maintindihan eh. Wait lang ha. So, balik tayo doon sa whiteboard natin. Ayan. So, nakita nyo naman, di ba yung nasa screen na roller coaster? So, dyan sa screen na roller coaster, tatlo yung positions ng roller coaster. So, sa first position, KE. Yan. Di ba? Pag tinotal natin kasi yung kinetic at potential energy, this is the mechanical energy. Yan. Tatlo yung position, kaya tatlo din yung ilalagay ko. Para makita nyo lang yung sinasabi ko na conservation of mechanical energy. Ayan. So, dun sa unang pwesto, nakalagay yan, high yung kanyang potential energy, low yung kanyang kinetic energy. So, kasi dito, galing na siya sa mataas. Tapos, pasimula na siyang bumulusok pababa, di ba? So, dito, sabi, mataas yung potential energy. Let's say na ang kanyang mechanical energy ay 50 joules. Buong 50 joules. Okay? Kung buo yan na 50 joules, okay, mataas yung potential energy kasi pababa pa lang siya. So, let's say the potential energy is 40 joules. Okay? Nasaan ma'am yung 10 joules? Yung 10 joules ay nasa kinetic energy kasi gumagalaw na siya. Diba? Hindi nga lang pa ganun kabilis kasi kakababa niya pa lang eh. Okay? So, 50 joules pa rin niya. Now, pagdating doon nasa gitna, minimum yung kanyang potential energy, maximum yung kanyang kinetic energy. So, umaandar na siya niyan. Napakabilis na niya. So, ang mangyari ngayon, unti-unti mawawala yung 40 joules dito, mako-convert siya lahat into kinetic energy. So, magiging 0. 0 joules. Okay? Since na-convert siya into kinetic energy, this will be 50 joules. Ayaw na namang mag-ano ng aking whiteboard marker. So, this is 50 joules. So, mapapansin niyo yung total pa rin ng mechanical energy is still 50. Okay? And then, doon sa last part, umaandar na siya. Pero, mapapansin niyo medyo umangat siya ulit. So, medyo bumagal ng kaunti. So, mababawasan ngayon yung kanyang kinetic energy, mako-convert into potential energy. Let's say this is 20 joules. Tapos, yung kinetic mo ay 30 joules. Pero still, ang magiging total pa rin ng mechanical energy is 50 joules. So sa concept na to, ibig lang sabihin, ano man yung gawin ng object, whether bumagal man siya or bumilis, bumilis, okay? Ang total mechanical energy niya ay pareho lang. Okay? Hindi pwede na 50 joules dito yung mechanical energy, pagdating dito 45 na lang. Kasi according sa law of conservation of energy, ay nako-conserve yung energy. Ibig sabihin, it remains the same. Hindi siya nababawasan, hindi rin siya nadadagdagan after transferring, okay, or converting one type of energy to another.